mga kapatid, ang ating pananalita na magandang motibo ng ating puso ay nasa tamang panahon, tamang pagkakataon at higit sa lahat, nasa tamang tao. Sa isang bahagi po sa aklat ng Lumang Tipan, inutosan ni Moises ang 12 ispay upang tiyakin ang sinabi ng Diyos ay makikita ng kanilang mga mata bago sila ipasok sa lugar ng Kanaan. At nagbalik po ang mga tiktik na ito at yung 10, negatibo ang kanilang sinabi kay Moises at sa bayang Israel. Sabi nila, magagandang buwang kahoy sa lugar na yan, masagana. Kaya lang malalaki ang mga taong naroon. Naroon pa ang mga higante na galing sa lipi ni Anak, kaya hindi natin kayang pasukin ang lugar na yan. Nang marinig po ito ng bayang Israel, nagkaroon po sila ng takot at pangamba. Nagkaroon po ng pagkabalisa at tila ayaw na nilang pumasok sa lugar na kung saan ipinangako sa kanila ng Diyos. Isang lupain sagana, mayaman sa lahat ng bagay. Pero tumindig po ang 2 lingkod ng Diyos na walang iba, mga kapatid, ng panahon yun, ito ang kanilang sinabi. Sinabi nila, mainam ang lupain, tinignan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Kung loloobin ni Yahweh, ibibigay niya sa akin ang lupain iyon. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga kagaroon. Madali natin silang magagati pagkat kasama natin si Yahweh, samantalang sila'y wala ng mapanganganlugan. Ang aking binasa, mga kapatid, galing po sa bibig ni Joshua, sa bibig ni Caleb. At kung babalikan po ninyo kasaysayan sa Old Testament, sa aklat ni Joshua, ang nakapasok po sa lugar ng Kanaan, mula po sa panahon ng kabataan, walang iba kundi si Joshua at si Caleb. Anong gusto kong sabihin, mga kapatid? Napaka-importante po ang salitang binibitawan ng ating mga bibig. Ito po ang huhulma ng ating kinabukasan. Ito pong maghahatid sa atin sa isang maginawa at matagumpay na buhay. Kaya nga sa gawain ito, anong sinasabi ng ating servant leader, reaksyon, ano man ang ating pangangailangan, darating sa ating buhay dahil may Diyos na makapangyarihan na ang kanyang salitang binibitawan, tinutupad niya sa buhay ng mga taong nangahawakan nito. Napaka-importante po ng salitang bibitawan ng ating mga labi sa tamang panahon, tamang pagkakataon. Nagbibigay ako sa inyo ng isang halimbawa. Mayroon pong maglola na dumalo sa kasal. Sabi ng lola sa kanyang apo, uy, susunod na siya. Yung apo nangiti lang nang marinig yung sinabi ng lola. Pagkalipas ng 1 linggo, yung maglola dumalo sa burol. Sabi ng apo sa kanyang lola, uy, susunod na siya. Yung lola nagalit sa kanyang apo. Pansinin po ninyo, mga kapatid, parehas na salita, parehas na tinig, parehas po na hinig, pero hindi parehas ang reaksyon ng mga taong napagsabihan. Bakit? Gusto kong sabihin sa inyo, yung mabuting bibig, mabuting salita, ang iniahatid niyan, mabuting sitwasyon sa taong kanyang kinakausap. Sa gawain ito, kapag mayroon po kayong sama ng loob at hinanakit sa chapter na inyong dinadaluhan at hindi po ninyo naayos, at lulipat kayo sa ibang chapter, pagdating doon, yung sama ng loob at hinanakit ninyo ang ibabahagi nyo sa lugar na inyong pupuntahan. Subalit kapag ang inyong puso ay pinagaling ng Panginoon, saan man kayo pumaroon, yung sasabihin ng inyong mga tila, biyaya sa buhay ng mga taong inyong aabutan.
Kaya mga kapatid, piliin po natin ang salitang sasabihin ng ating mga bibig. A beautiful tongue is a kind tongue. At itong nagagawa sa buhay ng mga tao na ang kanyang bibig ay maayos. Una mga kapatid, a kind tongue helps make a house a home. A kind tongue helps make a house a home. Sa ating sariling wika mga kapatid, ang maayos na bibig ay tumutulong na ang kanyang bahay ay maging tahanan. Sabi ng Proverbs chapter 31 verse 26, ang mga salita niya ay puspos ng kaalaman at ang dulo niya ay pawang katapatan. Ang pinagugutan ko po mga kapatid ng Proverbs 31:26 ay ang pagkatao ni Solomon sa uri ng isang ina sa loob ng tahanan na magiging maayos ang kanyang sambahayan, magiging maayos ang kanyang mga anak, ang kanyang saling lahi. Kaya sa atin mga anak ni El Shaddai, bawal po ang magmura. Kahit yung mga tao sa ating paligid, kahit yung mga tao na napapakinggan natin ng ganong salita, sabi nga ng ating servant leader, ang mga anak ni El Shaddai, ibang-iba sa iba. Ano ang iyong pagkakaiba, hindi ka maayon sa takbo ng mundo. Kaya ang mga bibig ng mga anak ni El Shaddai makabubuti sa buhay ng taong kasama niya sa loob ng tahanan. Amen. Kaya di ba napaka-importante nanay, tatay, na yung anak mo, i-address mo yung salitang anak. Kasi karanasan po yan ng ating buhay. Kapag narinig natin kay nanay, kay tatay na tinawag tayong anak, magkampante ang ating kalooban kapag tayo ay kanyang tinatawag. Pero kapag home sister, iba na